wrong grammar po yan. Dapat sinabi, without Sara, I don't think BBM presidency would have ever happened. Okay? Sana naman, kung magka-quote kayo sa akin, ayusin niyo naman yung grammar niyo, di ba? Bulk of his votes are really Sara Duterte votes. So I said this right after the election. So dapat past tense, and bulk of his votes were really for Sara, no? Now, the reason I said that, guys, is because ito yung based dun sa mga pre-election surveys na meron tayo. Until the very moment na naging klaro na si Sara Duterte ay hindi tatakbo bilang presidente, klarong-klaro na Sara Duterte was the one who was leading in the surveys. So obviously, ang sense ko, may doon sa 60%, malaking hatak ni Sara Duterte. So yun yung konteksto ng sinabi natin. Now, interestingly, ginagamit ng mga taong ito to make a point na what? And of course, I know what they're trying to say. What they're trying to say is may utang na loob dapat ng mga loyalista sa mga DDS dahil kami nagpanalo sa inyo. Well, the reality is that kung hindi nagsamang mga House of Marcos and House of Duterte, medyo delikado sila each of them because baka si Lenny pa may chance. Diba? Baka si Lenny pa yung may chance. Diba? So, kaya nga sila nagsama para wala nang chance yung opposition. Kaya nga nanalo yung mga yan, unit team, dahil nag-combine forces sila. So, I don't know about ginagamit ito. I mean, of course, alam natin bakit. Yung sinasabi ng utang na labad. Guys, tumakbo bilang vice-presidente yung isa, tumakbo bilang presidente yung isa. So, naturally, kung sinong presidente, yun ang commander-in-chief. So, kaysa maging crybaby yung mga iba dyan, tanggapin nyo lang. Iba yung naging presidente, hindi naman kayo, di ba? Di, sunod na lang kayo. Now, kung gusto niyo mag-opposition, edi sabihin nyo mag-opposition na kayo. Di ba? Ang problema, eto na nga si First Lady openly nag-come out na galit na siya na bad vibe siya dito sa Vice President. Ayaw naman mag-resign yung Vice President. 'Di ba? Kung talagang ayaw niyo na, 'di ba? Kung ayaw niyo na sa gobyerno, edi mag-opposition na kayo. 'Di ba? Hindi naman pwede you have the cake and eat it too, 'di ba? So kanina may statement ito si Sara Duterte na ayaw niya mag-BTO dun sa kanyang position at gumawa tayo ng poll the other day kung saan obviously these are not scientific polls pero at least mas scientific yan sa Google Trends or at least sa mga sa mga DDS polls. No, I mean guys, 'di ba? Ito. 'Di ba? Ito yung statement kanina. Kasi nagtanong ako, gusto niyo ba mag-resign na si yung isa? Kasi kung talagang hindi agree yung mga Duterte, sa policies ni Marcos, yung mga clear policies ni Marcos, di okay, di maging opposition na kayo. Hindi pwedeng nasa loob kayo ng administration tas opposition pa rin kayo. Di ba yun nga yung ginawa nyo kay Lenny? Di ba pinalis nyo si Lenny because si Lenny, di ba, nagka-criticize siya dun sa war on drugs ni Digong. Correctly. Dahil na natin, disaster yun. So eventually, ayan, umalis si Lenny at naging opposition, di ba? So, yan ang hindi ko maintindihan. Bakit direct ang tawag mo sa akin? Hindi ako direct. Ginawa niyo kong production, direct. No, ito guys. Ito guys. Kung at ganun nga, kung ito ay it's only a Rodrigo Duterte thing, o bakit parang hindi nag-openly nagdi-distance at nag-oppose dun sa sinasabi ng dating presidente? Hindi pwede, you can have the cake and eat it too. Essentially yung sinasabi ni First Lady. But ang position ng Vice President natin is, sabi niya, she would rather focus on her work than yung mga batikos laban sa kanya or yung honest expression ng discontent mula sa First Lady, no less than the First Lady. No? So in a video message, ito po yung sinabi ng ating minamahal na Vice Presidente. Ito yung kanyang, hi guys, ito yung kanyang video. Dito sinabi niya, mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginaang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Ayan. Doon sa mga hindi marunong magtagalog, to my countrymen, as a person, it is the right of First Lady Marcos to feel displeasure. Hindi, mali naman yung translation nito mga to. Hindi as a person. Dapat sinabi mo, she's entitled to her personal opinion. Guys naman, ayusin nyo mag-translate ng taga. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Okay, but her personal feelings have nothing to do with my mandate as a government official. Ayan, magandang, okay, correct translation yan. Pasensya na guys. Of course, ang konteksto nito guys, yung speech na, well, almost like a speech, diba? Yung interview ni ma'am. Ito, nilagay ko ng, medyo sorry guys, natuto na ako ng konti mag-edit. So, marunong na ako maglagay ng mga
ng mga subtitles. Pero, sorry, ni-rush ko yung subtitles. Kaya, pasensya na kung hindi 100% yung mga subtitles. Pero sabi ko, maganda na lagyan natin ng subtitles. So guys, ito, di ba? Very clear yung inis ni Madam, di ba? Ulitin natin para makita niyo talaga yung caption, di ba? So, New York, di ba? So, New York. Di ba? Di ba? Di ba? Ulitin natin. Pero, in fairness, magaling magsalita si Mama. Bilis, So at 3, she went there at 3, and then she went to Davao. And then when she went to Davao, Duterte said, oh, bangag, bangag, diba? Imagine a former president calling, bangag. And then the camera panned on her, tumatawa. So syempre nakita ko, sabi ko, wow, man. I mean, masakit yan. And then when said, Duterte, si Sandro, yan, gusto maging Prime Minister, perpetuate themselves in power. Tapos ako, I would say, binibilang ko ngayong mga oras Pero tumawa sila. So parang for me, yan, mali yata yan, di ba? Parang you're getting sweldo from the government. Di ba? You're supposed to be the alter ego. We're there protecting you. Tapos gagawin mo yan. Mali yan You cross the line. And I many things. I'm not a hypocrite. I mean, that's not right. You don't do that. That's entitled politics. You're in the government. You're the vice president. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama. She went there at 3, and then she went to Wait lang guys, ilalabas ko lang yung and then when she went to video Davao, ni Sara Duterte said, oh, bangag, bangag, di ba? Imagine a former president calling, bangag, and then the camera panned on her, tumatawa. So syempre nakita ko, sabi ko, wow, man. I mean, masakit yan. And then when said, Duterte, si Sandro, yan, gusto maging Prime Minister, perpetuate themselves in power. Tapos ako, I would say, binibilang ko ngayong mga oras Pero tumawa sila. So parang for me, yan, mali yata yan, di ba? Parang you're getting sweldo from the government. Di ba? You're supposed to be the alter ego. We're there protecting you. Tapos gagawin mo yan. Mali yan You cross the line. Wow, and man. many things. I'm not a hypocrite. New York! I mean, that's not right. You don't do that. That's entitled politics. You're in the Entitled government. politics. You're the vice president. Of course, it's nasaktan ako interesting because coming from Marcos my husband will do to talk about everything to entitled protect you. You politics, ran pero hindi together, na di ba? patulad. Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama. She went there at 3, Okay. and then she went to Davao. Davao. And then when she went to Davao, Guys, Duterte said, oh, bangag, bangag, di ba? Imagine a former president calling, bangag, and then the camera panned on her, tumatawa. So syempre nakita ko, sabi Ba't ko, na wow, hindi man. nawala? I mean, masakit yan. And then when said, Duterte, si Sandro, yan, gusto maging Prime Minister, perpetuate themselves in power. Tapos ako, I would say, binibilang ko ngayong mga oras Pero tumawa sila. So parang for me, yan, mali yata yan, di ba? Parang you're getting sweldo from the government. Di ba? You're supposed to be the alter Nasaan ego. na? We're there protecting you. Tapos Wait gagawin lang. mo yan. Mali yan You cross the Wala line. yung file. And I many things. I'm not a hypocrite. I mean, that's not right. You don't do that. That's entitled politics. You're in the government. You're the vice president. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama. She went there at 3, and then she went to Ba't di nawawala? Davao. And then when she went to Davao, Duterte said, oh, bangag, Kailangan, bangag, i-pull out di ba? ko yung kay Imagine a Madam. former president calling, bangag, and then the camera panned on her, tumatawa. So syempre nakita ko, sabi ko, wow, man. I mean, masakit yan. And Wow, then when, man, di ko said, malalabas Duterte, to. Wait si lang. Sandro, yan, gusto maging Ba? Prime Minister, perpetuate Nasaan si themselves in Madam? power. Tapos ako, I would say, binibilang ko ngayong mga oras Pero tumawa sila. So parang for me, yan, Yun lang, mali yata yan, di ba? Parang you're getting sweldo from the Nagtito government. moments Di ba? tayo You're dito. supposed to be the alter Ayan, ego. ayan. We're there Hanapin natin protecting si you. Tapos Madam. gagawin mo yan. Mali yan You cross the line. And I many things. I'm not a hypocrite. I mean, that's not right. You don't do that. That's Help. entitled politics. You're in the government. You're the vice president. Help. For me, Ni unang nasaktan ako ginang because Lisa Marcos my husband na will do everything to makaramdam ng protect sama you. You ng ran loob together, at di ba? galit. Sama-sama tayo, babangon muli. Subalit, Pupunta ka sa ang rally, kanyang personal na tatawagan damdamin yung presidente ay walang mong bangag. kinalaman Di ba you're sa going to aking laugh? mandato Tama. She went bilang there at isang 3, opisyal ng and then she pamahalaan. Wait lang. Upang makausad tayo, Yan. iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang Yan, namin talagang- ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na Mahalin hakbang. natin ang vice president Mga natin, kaigsuunan, guys. nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema nga kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap Agree ng ako ating dyan. bansa. Agree ako dyan po. Agree po ako dyan. Ulitin natin itong sinasabi ng minamahal natin, Vice Presidente. Ayan. Ayan. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin.
At Yan. ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Wait, talamak na Samantala, naman. hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Tama Kini yan, ang mga very butang New York na angay versus natong hatagan very o Davao. pagtagad. Yan. Unahin natin ang Pilipinas. Yan. Syukran. Yun. Talagang yun ang talagang mahal na mahal natin yung Vice Presidente natin. Guys, ulitin niya, makinig kayo. Makinig tayo dyan. Huwag kayong magulo. Ulitin natin ha. Talagang importanteng mensahe yan mula sa ating Vice Presidente. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Inday Sara Duterte. Yan. Okay. Maganda yan, guys. Maganda yan. Ulitin natin, ha. Inday Sara Duterte. Yan. Okay. Guys, makinig kasi kayo. Ulitin natin, ha. Ulitin natin. Madam. Ano? Ayun na. Tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob Yan. at galit. Karapatan niya yan, Subalit, guys. Oh. ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato Aba. bilang isang opisyal ng Very pamahalaan. professional. Upang makausad tayo, Tama. iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa Tama. pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tama. ang mga susunod na hakbang. Aba. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema nga kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom Ayan na. o kawalan ng Guys, sapat na pagkain masyado ng kasi mahihirap ay nating nagugulo. kababayan. Supportan kasi Nagbabadya natin. rin ang kakulangan ng supply ng Yan. tubig at kuryente, Dami mga- habang talamak na naman ang Mga ipinagbabawal mekos-mekos na droga. Problema. Samantala, Mga mekos-mekos hindi na yung pa rin bansa. natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo Totoo yan. at insurhensiya sa ating bansa. Tama yan, tama yan. Kini ang mga butang na angay natong hatagan o pagtagad. Tama. Unahin natin ang Pilipinas. Correct. Syukran. Totoo yan. Agree ako, guys. Agree tayo, di ba? Agree tayo sa ating minamahal na Vice Presidente. Hayaan na natin mga insulto ng digong. Hayaan na natin yung mga call to insurrection. Hayaan na natin lahat ng mga sinisabing masama ng isang kampo sa ating presidente. Hayaan natin na babastusin lang yung ating presidente. Hayaan na babastusin lang. Guys, you know, I didn't vote for Marcos Jr., okay? I didn't also vote for the other. But, you know what I'm saying? He's the president right now. Diba? So, kumbaga, hayaan natin yung mga damdamin. Hayaan natin damdamin ni Tatay Digong. Gusto niya murahin, gusto niya sabihin niya bangag yung presidente, gusto niya sabihin na mag-separate ng Mindanao, gusto niya sabihin na magkalabo-labo, magdamay-damay na tayo. Hayaan na natin, guys. Walang pakialaman. Ganun lang naman, diba? Pero clearly, guys, okay. Sarcasm aside, baka hindi na nag-gets na medyo sarcastic tayo. Sarcasm aside, mga kamets. Sarcasm aside. Kina-clarify ko lang kasi baka yung iba hindi na nag-gets, nagsasarcasm tayo. Sarcasm aside, guys. Ayaw mag-resign. Mukhang kahit anong mangyari, hindi talaga nag-resign. Lahat na lang sinasabi niya, okay, ganun guys. Ayaw talaga mag-resign. Ganyan talaga. Mukhang ganun talaga. Paano naman kasi yung presidente mo, napaka-mabait. Tapos nag-Jollibee pa sila kanina. O, di ba? Siyempre tayo, naniniwala tayo na may mga mayayaman ng pamilya sa Pilipinas. Yung mga mayaman, anak ng dating strongman, ganun, mga lang. Nag-Jollibee lang sila. Alam natin, mga taong bayan talaga sila. Lalo na si Tatay Digong, alam natin, yan. Very simple person yan, talagang ganun. Siyempre, naniniwala naman tayo sa lahat ng mga ganyan, mga performative populism, di ba? Mahal natin ang mga politiko natin, di ba? So, yun, guys. I mean, come on, guys. This is, ayaw mag-resign. Ayaw eh. So, ganun talaga. Tanggapin na natin. Kahit mukhang
marami tayong followers na loyalista, marami tayong followers na pink. Wala, bumoto lahat. Ito, 91% ay nagsabi na mag-resign na yan. Pero ayaw talaga eh. Ayaw bumita. Guys, kasi hayaan nyo lang bastasin lang presidente. Personal na damdamin yan, guys. Wag na natin let's just accept it. It's just normal lang yan, guys, ha. Normal lang na tawagin bangag yung successor mo. Kung ikaw naging presidente, tapos di ka na presidente, pero medyo Karen ka, so ang sabi mo, yan, bangag yung yung success. Normal lang yan, guys. Hayaan lang natin. Walang problema yan. Tapos yung presidente mo, all in sa West Philippine Sea, okay lang yan, normal lang yan kung wala kang comment at all. Kahit ang dami mo comment sa lahat ng bagay sa mundo, okay lang, huwag ka mag-support sa West Philippine Sea, huwag ka mag-criticize sa China. Okay lang yan, guys. Super okay. Normal lang yan. So, ang akala ko, okay na lahat, yung pala, may mga sinabi rin pala si Madam dito sa major vlogger. Yeah, major vlogger na wala pang publications. Okay. Okay. So, medyo mukhang nag-escalate ng masyado. Di ko kasi napanood yung buo yung interview. Kasi, alam mo naman guys, I need to keep my sanity. So, hindi ko na pinanood yung buo. Pero mukhang marami na tamaan dun sa interview na yan. Hindi ko na alam kay Bulljack TV kung may may sinabi siya, Pero mukhang marami na tamaan dito. Kaya ito si major vlogger nag-respond ng big time. Kaya ang naisip ko guys, kaagad na yung sa naisip ko kaagad yung yung si Will Ferrell ba yan? Ayan na naman tayo. Colin Farrell. Tito Boy Soto. At saka ka Tito Boy Soto natin. Ayan guys, makipag-meet na ako kay Tito Soto. Ay, Tito Boy. Ay, bahala na. Ito tuloy naalala ko guys Itong, saan yun? Yung ba't ayaw mag-play? Ayan. Guys, nagalit na. Nagalit na. Ba't ayaw mag-play? Hindi, yung kay... Bakit sumasabla yung technology natin? Hey! Ayan. Boy, that escalated quickly. Ayan! I mean, that really got out of hand. Yeah. Naalala niyo yan, guys, dun sa movie? Yung reaction. Boy, that escalated quickly. I mean, that really got out of hand. Yan, exactly yan. Okay. Yan. Ulit natin baka naalala ko agad yung meme na yan. Boy, that escalated quickly. I mean, that really got out of hand. Yan. Wag na natin ulitin, baka ma-copyright pa tayo. Wala yan, ba't boses yata ka-copyright na rin nila ngayon. Okay. So, bahala kayo dyan. Anyway, speaking of major vloggers, speaking of China, speaking of Tatay Digong, eto balikan natin itong mga balikatan, guys, di ba? Talagang dapat mahal nitong show na to. Dito lang kayo nakakuha ng literally 360 degrees analysis. Meron pang humor, meron pang comedy, meron pang sarcasm, meron pang medyo masaklap, marupok, di ba? Lahat meron na dito sa show natin. Kulang na lang mag-especially yun na tayo dito. Alright. Ito guys. Ito na. Pag-usapan natin ng balikatan exercise kasi I think this is very important to discuss, guys. Itong issue ng balikatan. Kasi